Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Nasa NBI Detention Facility na sa Muntinlupa, si dating Congressman Arnie Teves. Matapos siyang ipa-deport mula sa Timor-Leste. Bantay sarado man mula nang dumating dito sa Pilipinas. Nabigyan din siya ng pagkakataong makita at makausap ang kanyang ina at abogado. Kwento ni Teves, persahan umano siyang kinuha ng mga otoridad nang arestuhin sa kanyang bahay sa Timor-Leste. Nakatutok si Rafi Tima. Bago bumiyahe pabalik ng Pilipinas mula Timor-Leste, tinanggal ang posas at kadena sa paa ng pinatalsik na Negros Oriental Representative na si Arnie Teves. Inaakusahan si Teves na mastermind sa pagpaslang kay dating Negros Oriental Governor Roel Digamo. Siyam na iba pa noong March 4, 2023 at iba pang pagpatay na iniuugnay sa kanya sa Negros Oriental. Pagtapak sa eroplano ng Philippine Air Force. Huwag nyo na lagyan nyo sa paa. Kahit sa kamay, huwag mo sir, hindi mo matatakas. Hindi, protocol sir, protocol. Ikinuwento ni Teves ang pag-aresto sa kanya sa bahay niya sa Timor-Leste. Hindi mo nila ako by force. Wala naman akong problema kung mapauwi ako basta ano lang. Tama lang man. Dito na rin binasahan si Teves ng mga karapatan niya, pati ang patong-patong na kasong haharapin niya sa Pilipinas. You are under arrest by virtue of the warrant of arrest issued by Manila Court on September 2023 for 10 counts of murder. Mag-aalas 3 ng hapon, lumipad na ang eroplanong mag-uwi sa dating mambabatas. Sandaling tumigil sa Davao International Airport pasado alas 7 kagabi ang eroplano para mag-refuel. 11:19 kagabi, lumapag ang eroplano sa Villamor Air Base sa Pasay kung saan naghihintay na ang kanyang abogadong si Ferdinand Topacio, pati ang ina ni Teves. Bigo sina Topacio na makausap si Teves sa Villamor Air Base dahil agad idiniretso ng mga otoridad si Teves sa NBI sa Pasay. Bantay sarado si Teves na naka-bulletproof vest, Kevlar helmet at nakaposas pagdating sa NBI bago maghating gabi. Isinailalim siya sa medical check-up, booking procedures at kinuhanan ng mugshot. Doon, pinayagan na sina Topacio at ang ina ni Teves na makausap siya. Sabi ni Topacio, walang iniinda si Teves at nasa maayos na kalagayan. He is in high spirits. He is confident because he is truly innocent, and alam po niya na when we go through the process, he believes that he will be exonerated. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 Oras. Magkahalong lungkot at tuwa raw ang naramdaman ni dating Congressman Arnie Teves matapos arestuhin at ibalik sa Pilipinas. Mananatili muna siya sa kustudiya ng NBI habang wala pang commitment order mula sa korte. At nakatutok si John Consulta. 10:30 ng umaga nang iharap ng NBI sa media ang dating kongresista na si Arnulfo Teves matapos ipa-deport mula Timor-Leste pabalik ng Pilipinas. Naharap si Teves sa patong-patong na kaso kaugnay sa umano'y pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel Digamo noong 2023. 10 counts of murder at Branch 51 Regional Trial Court, Manila. 13 counts of frustrated murder, Branch 51 RTC, Manila. 4 counts attempted murder, Branch 51, RTC, Manila. Ito po ay lahat ay sa magandang pakipag-ugnayan ng ating Pangulo, BBM, sa Presidente ng Timor-Leste, si Timor-Leste President Jose Ramos Horta, that they finally decided to turn over to us the person of Congressman Teves. Congressman Teves has been staying in their country for 2 years now, undocumented. And they also considered the cases filed against him before the court. Aminado si Teves na ikinugulat niya ang pag-aresto sa kanya, lalo't meron pa siyang application for asylum. Of course, malungkot ako dahil siyempre makukulong ako na habang makukulong ako. So, kahit hindi pa, di ba, dito kasi makukulong ka kahit hindi ka pa convicted, no? On the other hand, I'm also glad that I haven't seen my mother for 2 years. My father died last December, hindi naman lang ako nakauwi. So it was quite painful. The lawyers who comprise the team to defend Mr. Teves will do
everything under the law to give him our best defense. Kanina, isinakay sa isang itim na bulletproof SUV si Teves, saka idiniretso sa NBI detention facility sa Muntinlupa habang bantay sarado ng mga ahente ng NBI. Pagdating sa loob, muling sumalang sa ilang proseso si Teves bilang detainee na ng NBI. Matapos ang 2 taon ng pagtatago, tuluyan na ngang balik bansa si dating Congressman Arnulfo Teves at ang susunod daw na tututukan ng NBI ang kanyang arraignment. Hanggat walang nilalabas na bagang commitment order ang korte, mananatili si Teves sa NBI Detention Facility. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Pinaputukan ng mga pulis ang isang pickup truck na nang-araro ng mga nakaparadang tricycle sa Naik sa Cavite. Tinangka kasing tumakas ng senior citizen na driver pagkatapos makabangga na ikinasugat ng 2 tao. Nakatutok si Jonathan Andal. Exclusive. Maaksyon ang pagpigil ng pulis na ito sa isang tumatakas na pickup truck na nanagasa sa Naik, Cavite. Kagabi, pasado alas 7:30, humaharurot ang pickup truck na ito at sumalpok sa mga nakaparadang tricycle. Pero sa halip na tumigil, umatras pa ito at tila tatakas. Ang hindi niya alam, narinig ito ng mga pulis na tiyempong kumakain noon sa kalapit na karinderya. Agad tinutukan ng pulis ang pickup. Pero hindi ito huminto kaya pinaputokan na ang gulong. Dito na mapapansing may sakay pala itong lalaki sa likod. Muling umatras ang pick-up pero pumaikot at bumangga ulit. Sunod, umabante ito kaya binaril ulit ng pulis. Dito na tuluyang huminto ang pick-up at pinababa ng pulis ang lahat ng 5 sakay. Okay, nausap ko mismo. Sabi niya, sir, nakainom kami, sabi gano'n. Hindi lang nakainom, kundi lasing talaga. Arestado ang driver na isang senior citizen, 62 years old, taga Ternate at nagpakilalang mechanical engineer. Sasagutin daw niya ang pagpapaayos sa nasira niyang 5 tricycle at sa gastos sa ospital ng mag-asawang sugatan na sakay noon ng tricycle na tinumbok ng pick-up. Yung lalaki medyo dito po, parang, kasi yung driver, naipit siya. Tapos yung asawa niya, parang dito sa hips. Nadalam naman kaagad sa ospital. Sa Lunes, bibigyang parangal ng Cavite Police Provincial Office ang 2 pulis na mabilis rumisponde sa insidente, sina Police Chief Master Sergeant Wildy Patron at Patrolman Jomar Felix, mga miyembro ng Cavite Provincial Mobile Force Company na naka-duty sa Naik para sa Comelec checkpoint simula pa noong eleksyon. Ang pulis dapat talaga nasa labas talaga. Kasi kung hindi na-respondean or hindi na-aktuan na mas may damage pa na pwedeng mangyari. Kanina sinampahan na sa piskalya ang senior citizen na driver ng mga reklamong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at damage to properties, resistance and disobedience to person in authority at driving under the influence of alcohol. Mula Naik, Cavite, para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok 24 oras. Huli sa cut pursuit operation sa Pampanga, ang Amerikanong sangkot sa umunoy pang-aabuso sa mga menor de edad. Nasagip ang isa niyang biktima na mahigit 1 taon na raw inaabuso ng suspect. Tunghayan sa aking eksklusibong pagtutok. Pinasok ng mga pulis ang apartment building na ito sa Angeles City, Pampanga. Pagdating sa may dulong pintuan, nagbukas ang nangungupakan. Dito na pumasok ang mga pulis para dakpin ang Amerikanong suspect sa pang-aabuso umano ng mga menor de edad. You are arrested for the crime of Republic Act 9208. Ang pag-aresto sa Amerikano bunsod ng rescue operation ng mga pulis sa isang menor de edad sa paupahan pa rin sa Angeles City. At ito ang lumitaw sa investigasyon ng pulisya. Kagagamit lang sa kanya ng isang foreigner. Nagkasaagad kami ng entrapment or hot pursuit operations against dun sa foreigner. At sa pagtatanong pa ng mga social worker at ng mga taga-PNP Women and Children Protection Center sa batang biktima. Based doon sa revelation niya, mahigit 1 year na siya inaabuso ng certain foreigner na ito. Last year, 2024, until na ma-rescue namin siya. Pansamantalang nasa PNP WCPC custody ang nailigtas
kung saan siya isasailalim sa counseling. Kasama po ito sa psychosocial needs po ng mga bata kasi nga po part of it po kahit po hindi pa lumalabas ngayon yung mga triggers, yung mga traumas, probably meron at meron po na tumatatak sa kanila at probably meron pong effects sa kanila. Tumanggi ang Amerikano na magsalita. Ang pulis naman, ito ang panawagan sa mga magulang. Sa online, kailangan aware tayo sino mga kausap ng ating mga anak or kahit yung mga nagiging kaibigan, kailangan kilala natin upang magabayin natin sila. Para sa GMA Integrated News, Emilio Sumangil, nakatutok 24 oras. Nababahala ang ilang miyembro ng prosecution panel sa pag-urong ng petsa ng presentation ng articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Maging ang Senate Minority Leader gustong questionin ang biglang pagbabago na taliwasaan niya sa rules of impeachment. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Marami ang nabigla sa anunsyo ni Senate President Chis Escudero na inusog ang petsa ng presentasyon ng Articles of Impeachment sa Senado laban kay Vice President Sara Duterte. Sa halip na June 2, ginawa na itong June 11. Sa sulat ni Senate President Chis Escudero sa Kamara, sinabi niyang gusto niyang unahin ang mga nakabinbing panukalang batas sa Senado bago mag-adjourn ang 19th Congress sa June 14. Base sa legislative calendar, ang pagbabalik sesyon ng Senado at Kamara ay mula June 2 hanggang 13 na lang para sa 19th Congress. Pero si incoming Party List Representative Laila De Lima, na kasama sa magiging miyembro ng prosecution panel sa 20th Congress, may naaamoy raw. Isa yan sa mga senyales na sa tingin ko may nangyayari, sa tingin ko meron na ganyang usapin that kino-consider na nila yan to kill the impeachment trial. Nai-imagine ko na come June 11 or 12, ay sasabihin na naman nila, okay, hindi na pwede. And they will say, okay, let's put it to a vote. They will put to a vote that very question of whether or not pwede na tayong magsimula. Kasi nga, hindi naman natin matatapos at the end, at the expiration of this Congress, kundi sa next Congress na. And hindi na tayo nun nakakasiguro kung the majority of them will say, okay, let's proceed. Nababahala pero wala umanong magagawa ang ilang leader ng Kamara. I accept the reason for delay of the Senate President. Anyway, what is 1 week? But as for any further delay, it's very bad for democracy. It's not a good reflection of how the Senate wants to proceed with this impeachment trial. May delay, may cause of delay. Doon lang tayo may konting apprehension kasi sayang yung oras. A few months ago, a few weeks ago, may naset na tayo na oras tapos biglang ganito na naman. Para mabuo na ang Senado bilang impeachment court, inirekomenda ng isang impeachment prosecutor na manumpa na ang mga senador bilang impeachment court judges pagkabasa ng Articles of Impeachment sa June 11. I hope they can convene by taking their oath as senator judges also on June 11. Further delay means that the Senate cannot constitute itself as the impeachment court if we will not hold sessions the following day on June 12 kasi holiday, di ba? Meaning wala pang senador ang makaka-take oath, magtatapos na ang 19th Congress kasi mag-adjourn na kami sinidye. So meaning wala pa ring impeachment court by June 13, June 14 kasi walang nag-take oath on a session day. Kahit nga kasamahan ni Escudero sa Senado, kine-question kung bakit nabago na naman ang schedule, gayong base sa rules of impeachment, mas may bigat ang impeachment kaysa mga panukalang batas. Ang bala ko sana, on the floor, tanungin ko siya bakit na-move ito. Pare-examine ko yung impeachment rules namin kasi ang naalala ko doon, may section doon or provision na kung makikita mo yung spirit ng rules, pagka nagsasabay ang impeachment at saka legislative matters, dapat ang nag-give way ang legislative matters, not the impeachment. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ni Escudero.
Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras. Happy Friday, chikahan mga kapuso! May special visitor sa set ang cast ng Pepito Manaloto na nagdiriwang ng kanilang 15th anniversary. Yan at iba pang dapat abangan sa kwento ng kapuso, family-oriented sitcom sa chika ni Lars Santiago. 12 taon nang nagte-taping sa parehong bahay sina Michael V. at Manilyn Reynes para sa Pepito Manaloto. Kaya naman literal daw na sobrang at home na sila rito. Yun nga po, Tito Lar, para talagang umuuwi ka sa bahay mo. Yung gano'n, yung tuwing Huwebes, nasa bahay ka. Galing ka sa bahay mo, papunta ka sa Bahay mo. Pagkagaling mo sa bahay mo, uwi ka na sa bahay mo. So, this house plays an integral part sa show. Isa na siya sa mga featured characters dito sa show. Sa unang pagkakataon, dinalaw sila sa taping ng social media influencers at malugod naman nilang tinanggap ang mga ito. Ang saya kasi lahat po kami nandirito kanina eh. So, ang kulit. Hindi nga kumpleto, sayang. Pero, oo nga, pero marami naman sa atin ang nakadalo. At saka natutuwa kami na nakikita namin nagtatawanan sila. So natutuwa rin sila na nandito sila. Patuloy pa rin ang pagdiriwang ng Pepito Manaloto ng 15th anniversary at napakarami raw dapat asahan pa sa kwento ng kapuso family-oriented sitcom. Itong mga characters kasi na to, nade-develop pa rin. Tapos, syempre umiedad. Hindi lang kami, pati yung mga bata umiedad. Totoo. Grabe ka Totoo naman. nga yun. Tayo lang. Pati yung mga bata umiedad. Kaya syempre, i-expect mo na may mangyayari sa kanila. Ano ba ang nangyayari sa mga anak kapag sila ay nagkakaedad na? Sila ba ay mag-asawa, nagkakaanak? Bubulungan kayo dyan. Sasabihin ba kayo? Ang pagiging magulang ni Bitoy at Manilyn bilang sina Pepito at Elsa sa mga anak nilang sina Chito at Clarissa na ginagampanan ni Jake Vargas at Angel Satsumi, hindi lang daw sa harap ng kamera. Kahit off-cam, para na rin daw magulang at anak ang turingan nilang apat. At sina Bitoy at Manilyn na rin ang hingian ng payo ni Jake at Angel sa mga nangyayari sa kanilang buhay. Recently si Jake na-aksidente yung bata. So hindi naman siya humingi. Yun yung mas masakit para sa amin. Parang hindi nagsasabi. ayaw magsabi kami basta ganyan, parang always open naman kami pagka pwede may maitulong. I-on mo yung aircon. Mamaya mahilo na naman yan. Kaya naman patuloy silang samahan sa pagkukwento ng mga tunay na nangyayari sa buhay tuwing Sabado, 7:15 ng gabi. Or Santiago, updated sa showbiz happening. Walang takas ang 4 na demotorsiklong lalaki na nag-iikot sa iba't ibang lungsod sa Metro Manila para umano mang-hold up. Ang isa, naka-uniforme pa ng pang-ride-hailing app. Nakatutok si Ian Cruz. Tiklo ng mga pulis at gwardya ang 4 na lalaking sakay ng motorsiklo maghahating gabi-kagabi sa Makati City. Ang isa sa kanila, suot pa ang uniforme ng ride-hailing app habang umiikot sa HV de la Costa, corner Tordesillas Street, sakop ng Barangay Bel Air. Ang kanila umanong modus, magronda sakay ng motor para maniktik ng biktima. Yung ginagawa nila, sir, didikitan. Kaya sir, convoy . Kumbaga, kapag positive na sir yung target nila, didikitan lang sir and then tinututukan na rin sir. Tapos sabay kuha na sir sa gamit. Ito yung Jordan Boys na tinatawag namin. Base sa profile, sila yung mga grupo na nakikilala dahil sa common na pagsusuot ng Jordan na sapatos. Isang granada, isang paltik na baril, 4 na bala at isang pellet toy gun ang narecover sa kanila. Nasamsam din sa mga suspect ang isang vest ng iba pang ride-hailing app at mga pamalit umano nilang damit matapos makapangbiktima. Ayon sa mga pulis nang bibiktima ang mga suspect hindi lang dito sa Makati, dumadayo din sila sa Malate sa Maynila at nang bibiktima rin sa BGC sa Taguig. Naharap sa iba't ibang reklamo ang mga suspect.
Ayon sa pulisya, dati na rin nasampahan ng mga reklamong theft at robbery ang mga suspect. Yung granada, sa inyo ba yun? Hindi po sa amin yun, sir. Hindi sa inyo? Opo, lahat po hindi po sa amin. Pero inaamin mo ba na nang-hold up kayo? Hindi po, sir. Wala naman po kami ginagawa, sir. Nakikahit lang po ako dahil kagagipitan na rin po na napasama rin po ako sa kaya nakakapag-drive po ako, sir. With the arrest of these four, we are convinced na talagang yung may mga previous pang ginawa rito, yung mga unsolved, unidentified suspects natin ng robbery at saka snatching is malamang sila yung suspect, and we're trying to investigate through coordination sa mga biktima kung ma-identify po itong mga suspects po na ito. Dahil sa tanga nila mga uniforme, sinisikap alamin ng GMA Integrated News kung lehitimong partner ng mga ride-hailing app ang mga suspect. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, nakatutok, 24 oras. Ngayong naibalik na sa bansa si dating Congressman Arnie Teves, umaasa raw ang byuda ng pinaslang na si Governor Roel Degamo na magkakaroon ng marathon hearing sa mga kasong kinakaharap niya. Kondisyon naman ng Timor-Leste sa pagpapadeport kay Teves, dapat maging patas at hindi politically motivated ang paglilitis. Nakatutok si Salima Refran. Para mapadeport at maibalik sa Pilipinas si dating Negros Oriental 3rd District Representative Arnie Teves, may mga kondisyong inilatag ang Timor-Leste. Kabilang sa nakasaad sa Certificate of Handover, hindi dapat masentensyahan si Teves ng death penalty. Hindi dapat makaranas ng torture. Kailangan may access sa kanyang abogado o pangangailangang medikal. Dapat patas at publiko ang paglilitis at hindi politically motivated. Ayon kay Justice Secretary Remulla, ang lahat naman daw ng karapatang ito pinangangalagaan na ng ating saligang batas at tiyak daw na masusunod. Yun naman ang legal system natin. We told them that already. That's why they put it there. So there was nothing new in that document. We have accorded him all the human rights na dapat ibigay sa isang arrested person. Sinagot naman ng palasyo ang paratang ng anak ni Teves na si Axel na kinidnap daw ang kanyang ama nang sapilitan umano itong arestuhin Martes ng gabi sa Dili, Timor-Leste. Nirerespeto po natin ang naging pahayag ng anak ni dating mambabatas Rep. Teves na si Axel Teves. Pero ito po kasi ay pagpapatupad po ng ating batas. May mga may mga arrest warrants po na inilabas at kailangan po nating ipatupad po iyon. Nahaharap si Teves sa mga kasong murder, frustrated murder at attempted murder, kabilang ang umano'y pagiging utak sa pagpaslang kay Negros Oriental Governor Roel Degamo noong 2023. Mga akusasyong nauna na niyang itinanggi. Sa press con sa NBI kanina, sinabi ni Teves na gusto na niyang tapusin ang mga kaso laban sa kanya. At least, maano na rin, matapos na rin. Dahil kahit nung nandun ako, inisip ko, kung hindi man ako umuwi, haharapin, kailangan pa rin ito matapos eh. Pero, hindi raw naniniwala si Remulla. If he really was innocent, he could have come home. Pwede naman siya umuwi, pero hindi siya umuwi. Diba? And he, from the US, tumuloy siya ng ASEAN countries and finally settled down in Timor-Leste. So what gives? Diba, flight is an indication of guilt. Si incoming Congresswoman Janice Degamo umaasang magkakaroon ng marathon hearings para sa kasong pagpatay sa kanyang asawang si Negros Oriental Governor Roel Degamo. Yung ibang kaso po ng murder katulad ng nangyari sa Ampatuan case, it took them 10 years para po mailabas yung decision ng court, and that will be a very long wait. Kaya tinitingnan namin yung angles na kung saan pwedeng mas mapabilis po yung paglilitis. Sa ngayon, umiiral pa rin ang freeze order sa mga ari-arian at bank account ni Teves bilang designated terrorist ng Anti-Terrorism Council. Ang terrorism kasi is a continuing crime. That's why in the case of Teves, the resources might be used to do the same thing all over again in the country. It's something that was done with all the facts in front of the Anti-Terror Council. Nahaharap pa si Teves sa 3 pang kaso ng murder sa magkakahiwalay na pagpatay sa Negros Oriental noong 2019, illegal possession of firearms and explosives, at terrorism financing. Para sa GMA Integrated News, Salima Refran, nakatutok, 24 oras.
Itutuloy ng Justice Department ang kaso laban sa Russian vlogger na si Vitaly Zuduruwetsky. Yan po ay sa kabila ng apela niyang ibasura na ang kaso dahil nagkakaroon na raw siya ng mental health issues sa gitna ng pagkakapiit. Nakatutok si June Veneracion. Ginawa niyang katatawanan ang mga secure sa BGC. Pati mga nakakasalubong sa kalsada, hindi nakaligtas sa kanyang panunuya. Magdadalawang buwan na ngayong nakakulong ang Russian vlogger na si Vitaly Zuduruwetsky sa detention facility ng Bureau of Immigration dahil sa pagiging undesirable alien. Sabi ni Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya, sumulat sa kanya ang Russian vlogger. Sumulat sa akin na he's suffering from mental health issues daw. Issues? Ano yung pakiusap niya? Na kung pwede i-drop na yung mga kaso, na humingi siya ng patawad. No, I have a question for you. Pero ayon kay Rimulya, hindi pwedeng palampasin ang mga ginawa ni Vitaly. Sa susunod na linggo, sasampahan na raw siya ng kasong unjust vexation. Kaugnay ng reklamo, isinampa ng 3 gwardyang inalay niyang content sa altar ng social media. Batay sa resolusyon ng prosecutor's office ng Taguig, merong sapat na ebidensya para magkaroon ng reasonable certainty of conviction para sa krimeng unjust vexation. Ibinasura naman ng piskalya ang reklamong theft. Bago lumabas ang resolusyon ng prosecutor's office, nagtangka raw ang mga abogado ni Vitaly na aregluhin ang mga complainant na gwardya, sabi ni Rimulya. Mabuti na lang yung mga security guard ay matibay ang loob, hindi bumigay, at itutuloy natin yung kaso. Sinusubukan pa naming makuha ang panig ng mga abogado ni Vitaly. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok, 24 oras. The Crown has found its queen. Opisyal nang inanunsyo ng Miss Grand International ang crowning ceremony ni Christine Julian o CJ Opiaza bilang bagong 2024 Miss Grand International. Magaganap ang coronation sa Bangkok, Thailand this Tuesday, June 3. Si CJ ang papalit kay Rachel Gupta mula India na nag-step down sa kanyang pwesto bilang 2024 Miss Grand International. Dinukot, binugbog at hinold up ang isang Indian national sa San Juan. Gawa raw yan ang mga inupahang guns ng mga kalaban niya sa negosyo dahil sa bagsak presyong benta niya sa mga alahas. Narito ang aking eksklusibong pagtutok. Nailigtas ng San Juan Police ang Indian national na ito makarang dukutin, bugbugin, hold upin at tinangkap raw patayin ng 5 armadong lalaki. Sa investigasyon ng San Juan Police, dealer ng mga alahas sa isang shopping complex sa San Juan ang biktima at sinasabing kinainisan ito ng kanyang mga kakumpetensya dahil bagsak presyo raw kung magbenta. Sinasabi po nila na naapektuhan po yung kanilang negosyo gawa ng ang biktima po ay nagbebenta ng sobrang baba ng mga synthetic diamonds. Ito po ay nakakaapekto ng lubha doon sa mga negosyo ng suspect. Ang ginawa raw ng kanyang mga kalaban sa negosyo, umupa ng mga goons. Sinakay po siya sa kotse. Nung nasa loob po siya ng kotse, sinaktan po siya at pinagbantaan po na huwag ka nang babalik ng Pilipinas. Bukod po doon, kinuha po yung kanyang mga personal na gamit, consisting po ng 1 million worth of synthetic diamonds na binebenta niya. Nang pakawala na ang biktima nakapagsumbong ito sa mga pulis, dito na ikinasa ang operasyon laban sa mga suspect. Naresolba po natin to sa pamamagitan po ng record check po nung sasakyan na ginamit at saka po sa pag-backtrack po ng mga CCTV footage. Tikom ang bibig ng mga suspect. Ang biktima naman, masaya't buhay pa siya. Right now, I'm feeling so much saved. So I'm not worried at all right now. Ang karagdagang detalye ng kwento, abangan sa Resibo ngayong linggo. Sinimula ng sirain ng COMELEC ang mahigit 6 na milyong balota at libo-libong accountable forms na hindi nagamit sa nagdaan midterm elections. Para maiwasan ang posibleng anomalya na may kinalaman sa mga ito. Mismong COMELEC aminado na mas marami ang wastage ngayon kumpara sa nakalipas na eleksyon. Nakatutok si Mariz Umali. Mano-manong pinagpupunit ng mga tauhan ng National Printing Office ang mga balotang ito na hindi nagamit nitong eleksyon 2025.
Mula sa kabuuang mahigit 68 milyong na imprentang balota, aabot sa mahigit 6 na milyon dito ang kailangan sirain. Gayon din ang mahigit 32,000 accountable form. Kasama sa mga sinira, ang mga depektibong balota o yung mga hindi pumasa sa quality control na mga sumuri at niluwari ng makina kaya hindi na ipinadala sa mga voting precinct. Pati kasi ang destruction ng ballots ay prescribed by law, election law. Kailangan namin sundin to the letter how it should be destroyed. Mula sa mano-manong pagkukunit ay ilalagay ang mga sinirang balota dito sa mga baldohang tulad nito at sasakay sa truck para dalhin sa Pampanga at doon tutunawin. Target ng COMELEC na matapos ang prosesong ito sa loob ng 10 araw. Pero meron sila ng hanggang katapusan ng Hunyo para kumpletuhin ito na siyang pagtatapos din ng election period. Isa sa mga pamamaraan ng disposal committee could also be burning, but the COMELEC does not want to choose burning because it's not good for the environment. Layon daw ng pagsira ng mga balotang ito na matiyak ang transparency, maiwasan ang posibleng anomalya at tiyaking ginagastos sa tamang paraan ang pondo ng bayan. Ang pagpupunit na ito sinaksihan ng PPCRV. Naka-livestream din daw ang buong proseso. I-destruct natin yan to also signify the close of the election. Ayon sa COMELEC, hindi obligadong bayaran ng gobyerno ang mga depektibong balota at sasaluhin na lang ng provider na Miro Systems. Nadoble naman daw ang wastage kumpara sa nasa 3 milyon lang nung nakaraang eleksyon. Mas maraming error na nangyari. Tapos may TRO pa tayo. Milyon yun bawat tigil. Isa rin yun sa nagdadagdag. Way to minimize the errors. Yung sinasabi namin ngayon, mula kanina, dinidiscuss namin, na we will start preparing for 2028 in 2026. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. May posibleng paggalaw sa presyo ng mga produktong petrolyo sa susunod na linggo. Maaring hindi gumalaw o maaari rin namang madagdagan ng hanggang 40 sentimo ang presyo kada litro ng gasolina. Nasa 20 sentimong rollback naman o kaya ay hanggang dagdag na 30 sentimo kada litro ang posibleng ipatupad sa diesel. Posible ring hindi gumalaw o mag-rollback ng hanggang 10 sentimo ang kada litro ng kerosene. Base po yan sa 4 na araw na trading ayon sa Oil Industry Management Bureau ng DOE. At kabilang sa mga posibleng dahilan ng paggalaw ng presyo ang tumataas na geopolitical tension sa mga bansang nagpo-produce ng langis, gayon din ang pagbagal ng ekonomiya, partikular sa Asia. Hinihikayat ng DOLE na magkaroon ng alternative work arrangements para sa mga empleyado sa gitna ng dambuhalang trapikong inaasahan habang kinukumpuni ang EDSA sa Hunyo. Pabor po kaya ang mga employer? Nakatutok si Joseph Morong. Isa sa mga pinakaaktibong lugar ang EDSA dahil sa dami ng negosyo dito. Sabi ng MMDA, sa mga mall pa lamang nasa halos 50 na ang nasa kahabaan ng EDSA. Dito rin dumaraan ang karamihan ng mga nagtatrabaho sa iba't ibang lugar sa Metro Manila. Si Rena, na taga Quezon City at sa Makati nagtatrabaho, araw-araw na nagmomotor sa EDSA papasok ng trabaho. At kapag umandar na ang EDSA rebuild sa June 13 at odd-even scheme na kaakibat nito, magbabago ang kanyang nakagawian kahit pa nga exempted ang mga motor sa odd-even scheme sa EDSA dahil inaasahan na niya ang siksikan doon. Alas 3 dapat prepared ka na para mag-start na yung biyahe. Dito sa kanto ng Ross Boulevard sa Maynila at EDSA ay nakapaskil na ang paalaala ng pamahalaan tungkol sa gagawin na EDSA rebuilding. Base sa plano, ang unang babakbakin ay yung inner lane na dinadaanan ng EDSA busway. Pasay hanggang Guadalupe ang unang maapektuhan sa unang bugso ng pagkukumpuni. Pinulong ng DOLE, DOTR, MMDA at DPWH ang grupo ng mga employers at negosyo na maapektuhan ng EDSA rebuild. Ang mga hotel halimbawa, sang-ayon naman na kailangan gawin na ang EDSA pero maaring may mga maantala dyan mga hotel guests, pero ang mahalaga dito ay pag-usapan natin kung ano yung magiging timeline para makapagplano rin kami on our side. Hinihikayat ng DOLE ang mga negosyo na kung kaya ay magkaroon ng mga alternative working arrangements tulad ng work from home para sa kanilang mga empleyado. Mutually beneficial po, hindi makakapinsala sa pagpapatuloy ng negosyo,
Pero matiyak din po na hindi rin mapipinsala ang ating mga manggagawa. Pero para sa Employers Confederation of the Philippines o ECOP, baka hindi umubra sa lahat ang work from home. Marami sa kanila, wala na sila magagawa. Sana pabayaan yung mga kumpanya at yung mga tao nila mag-usap, diskarte nila, kanya-kanya. Humihiling din ng ECOP ng insentibo para sa mga negosyong magkakaroon ng alternative working arrangements. Dati nang sinabi ng pamahalaan na sa Hulyo o Agosto pa inaasahan ang kasagsagan ng EDSA rebuild. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, titingnan din nila kung magiging epektibo ang odd-even scheme na gagamitin sa EDSA habang ginagawa ito. Dry run lang yung June 16. Dry run. Humingi tayo ng cooperation sa mga kababayan natin. Para sa ilang transport group, dapat daw ay tinapos muna ang EDSA rebuild bago ipinatupad ang NCAP para masigurong maayos ang daanan. Sabi ng ilang motorcycle rider, hirap ngayon ang mga nagmamaneho ng mga motorcycle taxi. Meron reklamo sa akin na, saan baka pwedeng pabilisan? Sabi ko, hindi tayo pwedeng dumadyan sa bike lane kasi bawal. Ang problema pagka AI at NCAP ang uhuli dyan, malihis ka lang ng linya, huli ka na. Maganda ang layunin ng motorcycle lane. Ang problema, yung kalsada doon, bako-bako. Ayon sa MMDA, unli ang kuha ng CCTV ng NCAP o pwede magpatong-patong ang may tatalang paglabag sa mga paulit-ulit na lalabag sa traffic rules. Kung ikaw ay natsempuhan, isang stretch of the road that there is an NCAP, tuloy-tuloy yan. Kung iba't ibang violations, iba't ibang pitik din yan. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Mula nang madawit sa pagpatay kay nooy Negros Oriental Governor Roel Degamo, nanatili na sa Timor-Leste si dating Congressman Arnie Teves na sinampahan ng patong-patong na reklamo at tinukoy pa kalaunan bilang isang terorista bago siya tuluyang napadeport pabalik ng Pilipinas. Sa kabila ng mga iyan, patuloy na giit ni Teves, inosente daw siya. Nakatutok si Darlene Kai. Mistulang massacre ang nangyari noong March 4, 2023 sa bayan ng Pamplona sa Negros Oriental. Bigayan noon ng ayuda sa compound ni Negros Oriental Governor Roel Degamo kaya maraming tao. Biglang pumasok sa compound ang mga lalaking naka-combat gear at armado ng matataas na kalibre ng baril. At walang habas na namaril. 10 ang patay sa insidente kabilang si Governor Degamo na siyang target umano. 12 naman ang sugatan. Mula sa Amerika, dumistansya sa pagpatay si nooy 3rd District Representative ng Negros Oriental na si Arnolfo Arnie Teves Jr. na kilalang katunggali sa politika ni Degamo. Kung may balak man ako o may kakayahan na gawin ito, di sana ginawa ko na to bago pa mag-eleksyon. Anong motibo kung ngayon gagawin? Di ba? Hindi rin magiging benepisyaryo ako at ang kapatid ko. Dahil kung mawala ang gobernador, ang uupo naman ang vice governor. Sa follow-up operation sa mga pulis, arestado ang 4 na suspect, mga dating sundalo na dishonorably discharged sa serbisyo. Pinangalanan ng 2 sa kanilang isang Congressman Teves na nag-utos umano sa kanilang patayin si Degamo. Sa sumunod na mga araw at linggo, naaresto ang 10 suspect na bumubuo raw sa assault team. Ilan sa kanila, itinuro ang isang Kong Arnie, Boss Idol, Big Boss at Kalbo na nasa likod ng pagpatay. Halos isang buwan pagkatapos ng pamamaslang, diretsahan ng pinangalanan ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla si Teves bilang main mastermind. Kung sa sine, Congressman Teves is the executive producer and the producer. And he is the director and the casting director. Finance, yung mga baril sa kanya galing. Siya bumibili ng mga baril. Yung lugar kung nagtataguan, bumibili ng sasakyan. Pinifinansya lahat. Yung ginamit para tumakas, helicopter yung isa. Nakalagay sa helicopter, Teves Cares.
May 17, 2023, sinampahan na si Teves ng reklamong multiple murder, frustrated murder at attempted murder. Pero ilang araw lang matapos ito, isa-isang binawi ng mga suspect ang kanilang mga salaysay na nagdadawit kay Teves. Hindi na bumalik sa bansa si Teves at lumutang sa bansang Timor-Leste kung saan siya nag-apply ng asylum. Pero tinukoy si Teves at ilang iba pa bilang terorista ng Anti-Terrorism Council. Pinatalsik siya sa kamera at kinansela ang kanyang pasaporte. Inilagay din siya sa Interpol Red Notice. There's no such thing as a Teves terror group. Marso ng nakaraang taon, inaresto ng Timor-Leste Police si Teves habang nag-golf. 3 buwan siyang ikinulong bago inilagay sa house arrest. Inaresto muli si Teves para sa pilitang ibalik sa Pilipinas. Mula noon hanggang ngayon, iginigiit pa rin ni Teves na inosente siya. I hope that there should always be a level playing field. Korte ang magdedesisyon kung ililipat ang detention facility si dating Congressman Arnie Teves at kung sakali ay kung saan. Habang hinihintay ang commitment order, dito muna sa Building 40 ng Bureau of Corrections sa Muntinlupa, pansamantalang i-detain si Teves. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok 24 oras. Bistado sa isang kondo sa Parañaque City ang isa umanong scam hub o pugad ng pangi-scam. Arestado doon ang 4 na suspect na Chino at kumpiskado ang mga gadget na gamit nila. Nakatutok si John Consulta, exclusive. Magsisilbi dapat ng warrant of arrest ang mga ente ng NBI Criminal Intelligence Division sa isang kondo sa Parañaque nitong Miyerkules. Walang nadatnan pagdating sa target na unit, pero may napansin silang kakaiba sa kalapit na unit. Kitang-kita ng mga ahente ang paghahagis ng ilang Chinese nationals sa bintana ng mga gadgets tulad ng laptop at cellphone. Umikot yung ibang tropa dun sa may bintana, sa may gilid. Nakita namin may tinatapon ng mga laptop. Kaya nagtaka kami. Nang mapasok ang ibang kwarto ng unit, tumambad ang iba pang computers na ginagamit umano sa pangi-scam. Sa ibaba ng condo unit, nagkalat ang mga laptop, cellphones at tablets galing sa tinarget na unit. Paniwala ng NBI, itinapon ang mga gadgets para itago ang kanilang operasyon. Positive kasi yung mga natirang hindi nila naibato na masira, naabutan namin sa loob. They are indeed involved in scam operations. Yung mga nawasak, kaya pa mag-retrieve tayo ng mga info doon? Magta-try kami. Kasi kaya naman yun, yung pinaka-hard drive doon, pwedeng kuhanan ng information. Pagka makukuha namin yung mga nandun doon, malalaman natin kung sino mga naloko nila at kung ano-ano mga bansa. Di na nagbigay ng pahayag ang 4 na narestong Chinese nationals na naharap sa kasong Anti-Financial Account Scamming Act o AFASA Law na nakakulong sa NBI Detention Facility. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Mahigit 50 pamilya ang apektado sa sunog na sumiklab sa 2 barangay sa Lapu-Lapu City sa Cebu. Parehong umabot ang mga yan sa ika-4 na alarma bago naapula. Nakatutok si Nico Sereno ng GMA Regional TV. Mag-aalas 10 kaninang umaga nang sumiklab ang sunog sa Barangay Basak sa Lapu-Lapu City, Cebu. Dahil sa mabilis na pagkalat ng apoy, agad itong iniakyat sa ika-4 na alarma. Mabilis nakaresponde ang mga bumbero, kaya't makalipas lang ang mahigit 30 minuto ay under control na ang sunog. Ayon sa Lapu-Lapu City DRRMO, 19 na bahay ang natupok at nasa 25 pamilya o 170 na individual ang apektado. Patuloy pang investigasyon sa sanhi ng sunog. Sa inisyal na investigasyon ng Lapu-Lapu City Fire District, nagsimula ang sunog sa pangalawang palapag ng isang bahay. Akong na-interview ng witness, doon sila nag-start ko sa second floor. Naglaba ko ni si ang katong witness. Tapos ingon siya pag tanaw niya nakasimot siya ganang burag na sunog. Then pag tanaw niya sa babaw is aso na niya nakita. Kabilang sa nasunog ang isang boarding house na ayon sa may-ari ay nasa 6 na po ang nakatira. Ang boarder na si Junifer Tuado walang naisalba. Nasa trabaho raw siya nang mangyari ang sunog. Anong importante yung mga documents, mga papeles o mga gamit na mo? Mga certificate po.
Vacation, trabaho ba? Ayon sa barangay, mabibigyan ng tulong ang lahat ng naapektuhan ng sunog. Sa barangay Kanhulaw, 28 bahay ang nasunog. Matapos ang mahigit 1 oras na pag-apula, idiniklara itong fire out. Umabot sa 27 pamilya ang apektado sa sunog. Ang may-ari ng bahay kung saan sinasabing nagsimula ang sunog, nagtamo ng paso at kasalukuyang hinahanap. Ang katong tagbalay nga mentally unstable, ang giingon is about 40 years old, 40 plus. So mao kuno toy more or less kanang ingon nga nagduwa daw or nagdaob-daob. Then naa sa mga pasok-pasok sa iyang lawas. Para sa GMA Regional TV at GMA Integrated News, Nico Sereno, nakatutok 24 oras. Mga kapuso, mararamdaman na ang mas malamig at maulang panahon ngayong simula na ng Southwest Monsoon o habagat season. Ayon sa Pag-asa, ang humihinang epekto ng easterlies ay nangangahulugan pagsisimula ng panahon ng habagat. Pero hindi pa yan ang opisyal na simula ng tag-ulan na sabi ng Pag-asa ay posibleng ideklara sa susunod na 2 linggo. Dahil sa pagsisimula ng habagat, asahan ang mas madalas na pag-ulan lalo na sa kanlurang bahagi ng bansa. Sa rainfall forecast ng Metro Weather, umaga pa lamang bukas ay magiging maulan na sa malaking bahagi ng Luzon at pagsapit ng tanghali ay makararanas ng pag-ulan sa halos buong bansa. Sa linggo naman, asahan ang pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Sa hapon, posibleng ulanin ang malaking bahagi ng Luzon at halos buong Mindanao. Magiging maulan din ang weekend dito po sa Metro Manila. Natunto ng DSWD ang iba pang taong naninirahan sa drainage sa Makati para maabutan ng tulong. Nagawa nila ito sa tulong ni alias Carla na nag-viral kamakailan matapos makuha ng lumalabas mula sa imburnal. Nakatutok si Oscar Oida. Matapos mag-viral ng kumalat ang mga kuha sa kanya habang lumalabas ang imburnal kamakailan. Ngayon, mistulang honorary social worker na ng DSWD si Carla. Hindi niya tunay na pangalan. Kanina nga, sinamahan pa niya si DSWD Secretary Rex Gatchalian para matunton at maabutan ng tulong ang mga sinasabi ni Carla na tunay umanong naninirahan sa mga drainage sa Makati. Pero wala silang inabutan sa nasabing lugar. Ang explanation niya, pag nabubulabog sila, nagpupunta sila doon sa sa SLEX. Kaya kami nagpunta sa SLEX kanina. Kasi yung kalahati nung nakatira sa ilalim ng drain, umaakyat doon, minsan doon sila natutulog pag nabubulabog yung kinalalagyan nila. At di naman sila nabigo. Ilan nga sa mga ito ang natuntun nila. Malungkot kami. Kasi 2023 nag-ooperate kami sa kalsada, sa flyover, sa underpass. Pero hindi namin sukat akalain merong nakatira sa loob ng drainage. Kaya ngayon, kasama na raw ang mga ito sa kanilang misyon na may angat ang kalagayan. Di naman daw nila ito gagawin ng sapilitan. Hindi tayo gumagamit ng dahas. Kasi yung mga hindi sustainable na program, natatakot yung beneficiaryo kasi pag makakita lang sila na naka-uniforme, kanina tumakbo na kagad, nakita nyo nga. Na-evaluate namin yung intervention namin. Kami ang mag-a-adjust kung ano yung pwede pa naming gawin para hindi na siya bumalik. Ang ipapaabot daw na tulong ay di pare-pareho. Ibabase raw nila ito sa isinasagawang case management. Tulad ng ginagawa nila kay Carla na nakatanggap na umano ng paunang tulong. It's a gradual monitoring system. Hand-holding yan. Ang gagawin ng aming social worker, una bibigyan siya ng pauna. Katulad nga raw kagabi, nagsimula na sila mamili ng mga ibebenta doon sa tindahan. Then, imamonitor natin sila ulit. Pag nakita natin na maganda yung takbo, dadagdagan natin hanggang sa mabuo natin yung 80,000. Para sa GMA Integrated News, Oscar Oida, nakatutok, 24 oras. More than the drama and laughs, no holds bar na maaksyong eksena ang aabangan kina Dennis Trillo at Jenilyn Mercado, pati ni rin sa ibang sanggang dikit for real cast na ipinakilala kanina. Makichika kay Nelson Canlas. Dalawang magkasanggang pulis na hindi magkasundo sa simula pero paglalapitin ng unexpected love.
Ganyan ang magiging takbo ng istorya ng Sanggang Dikit FR, ang first action series na pagsasamahan ni Kapuso Drama King Dennis Trillo and the ultimate star, Jeneline Mercado. Sa media conference, ipinakilala ang mga makakasama ng Denjen, kabilang sina Juancho Trevino, Choros Gamboa, Chanti Videla, Sam Pinto at si Lumpia Queen Abby Marquez at marami pang iba. Dumalo rin sa MediaCon ang GMA Network Executives sa pangunguna ni OIC for GMA Entertainment Group, Cheryl Chingsi. More than the drama and laughs, napasabak raw ang Denjen sa no-holds-barred na maaaksyong eksena. Ang bago nilang role, maituturing kaya nilang dream come true? Hindi, kasi ngayon parang medyo challenging siya talaga dahil hindi na rin ako masyadong bata. So, iba na rin yung yung kailangan na iba yung kinakailangan na energy para dito. Talagang medyo matindi yung mga physical scenes namin. Maraming takbuhan, ang daming fight scenes. So medyo kinakailangan ng kailangan fit ka malakas ka. Marami raw perks working together. Kaya raw nilang maging open para mapaganda ang mga eksena. At sabay din daw silang pumupunta at umuuwi from the set. Challenge kapag bawa nag-away kayo, tapos In real life. nag-away in real life, tapos kailangan maging maayos kasi sa eksena. Yun nga, I was about to Hindi ask may you. iwasan yun. Doon mo susubukan yung Professional. ng bawat isa. So, dapat talagang iwan yung problema at pagka nagtatrabaho. Trabaho talaga. Magkakaroon din daw sila ng tapings sa Europe. Kaya nagwo-worry sila Dennis at Jeneline para sa kanilang kids na sina Calix, Jazz at Dylan. 2 weeks kami mawawala. Uuwi! Hindi namin kaya sasama namin. They bring the whole family. Yes! Nadali na lang talaga. Kasi masyadong matagal yung 2 weeks. Ang tagal ko yun. Okay lang kung... hindi namin kaya na. Okay lang kung mga 3 days lang, 2 days. Pero pag 2 weeks, naku po, ang hirap. Very close raw ang kanilang pamilya, lalo't nagbibinata ang kanilang dalawang older kids. Wala kami naging problema sa ganung bagay sa pamilya namin. Kasi nagsimula siya nung mag-boyfriend-girlfriend pa lang kami. Si Calix, lagi ko lang nakakasama. Si Jazz din, lagi niya nakakasama. Lumaki sila ng magkakasama. Sarap din ang buhay kasi syempre si Calix, dalawa yung mami niya. Diba? Nelson Canlas, updated sa Showbiz Happenings. Sinagip mula sa tiyak na kapahamakan ng isang lalaki ang isang bata sa Quezon City. Sa kuha ng CCTV, kita ang isang batang nagpadausdo sa bahagi ng barangay Commonwealth. Kwento ng uploader, nag-uusap sila noon nang mapansin ng isa niyang kaibigan ang mabilis na takbo ng sinasakyan ng bata. Hindi raw ito nagatubiling habulin ng bata para pigilan siyang magdire-diretso sakaling may mabibilis pa namang mga sasakyan. Posibleng masagasaan o makatama ang bata kung hindi ito naagapan. Hinatulang guilty ng Sandigan Bayan sa kasong graft si Muntinlupa Mayor Rufy Biazon kaugnay ng tinugriang pork barrel scam noong 2007. Kasamang nakatulang guilty si Janet Lim Napoles at 4 na iba pang dating opisyal ng gobyerno. Kaugnay ito ng maanumalyang paggamit ng Priority Development Assistance Fund o PDAF ni Biazon nung nakaupo pa itong kongresista. Sa desisyon ng Sandigan Bayan, nakasaad na si Biazon ang pumili ng foundation ni Napoles para sa livelihood project kahit hindi accredited o kwalipikado ang NGO at nang hindi dumaan sa public bidding. Base sa court records, sinabi ng whistleblower na si Ben Herloy na nakatanggap si Biazon ng 1.95 million pesos na kickback sa pamamagitan ng authorized representative. Sinentensyan sila ng kulong na mula 6 hanggang 8 taon at perpetual disqualification from holding public office. Pinawalang sala naman si Biazon sa kasong malversation. Sa isang pahayag, sinabi ng kampo ni Biazon na iapela nila ang desisyon. Hindi rin daw nito apektado ang kanyang pagkakapanalo muli bilang alkalde ng lungsod. Malapit na ang puksaan sa pinakamagandang labanan na hatid ng upcoming series na Beauty Empire.
Starring dyan ang real-life CEO ng face cards na sina Barbie Forteza at Kylene Alcantara with the former beauty queen herself, Rufa Gutierrez. Na paano kaya inire-relate ang kanilang personal experience sa gagampanang roles? Ichichika yan ni Aubrey Carampel. Hello, CEO ng mga hindi kagandahan. Andito pala ang self-proclaimed CEO. Sa teaser pa lang may pasilip na sa malalang puksa ang magaganap sa upcoming Kapuso series na Beauty Empire. Oh my God! Stop it! Stop it! Bago pa mapanood ang pinakamagandang laban, nakausap ng GMA Integrated News ang cast ng serye na collaboration ng GMA Network, Creation Studios at View Philippines. Tungkol ito sa fierce competition sa beauty industry kung saan magkalaban ang mga karakter ni na Barbie Forteza at Kylene Alcantara. Ibang-iba raw sa mga dati ng karakter ni Barbie si Noreen Alfonso, ang rags to riches CEO na maghihiganti sa mga gumawa sa kanya ng mali. Pero sure daw na makaka-relate pa rin ng viewers. Ang storya ho namin ay punong-puno ng puso at pagmamahal sa pamilya. With fashion and beauty at its core, we will tackle murder mystery, love for family, diba, revenge. Si Kylie naman gaganap as Shari De Jesus, ang matapang na CEO ng kanyang sariling skincare and beauty brand. I approach it with a combination of my personal life and the character's experiences. Yung heartbreak or yung mga experience sa buhay, makakadagdag din naman sa pag-atake sa isang karakter. Mentor naman ang karakter ni Kylene si Velma Imperial, ang original girl boss ng Philippine beauty industry sa serye, naggagampanan ni Rufa Gutierrez. As a former beauty queen, di na raw bago kay Rufa ang world of beauty and competition, kaya nakarelate din daw siya sa kanyang karakter. Because Velma is, she's a very ambitious and powerful woman, and yet behind that, she's very soft, nagmahal, nagkaroon siya ng heartbreak. And I think me as Rufa, marami na rin akong heartbreak na pinagdaanan sa buhay ko. Pulis na kababata naman ni Noreen si Migoy, nagagampanan ni Sam Concepcion. Marami raw siyang na-experience na firsts sa serye. It's been a really great experience being here, working with the team and working with such generous and really talented actors. Kasama rin nila sa serye si Chai Fanasher as Criselda, ang trusted assistant ni Velma, at ang content creator na si Aaron Maniego as Sylvester, na assistant ni Shari. See, she's somebody like I wish I had her focus and her grit. Makalat ito eh. I'm just so grateful for my co-actors na sobrang ginaguide nila ako every step of the way and napakabait nila sa akin. Kasama rin sa cast sina Gloria Diaz, Sid Lucero, at ang South Korean actor na si Choi Bo-min. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Sa kabila ng mga naitatalang kaso ng sakit na Mpox sa bansa, ang Health Department sinabing hindi pa dapat mangamba. Mild variant lang daw ng Mpox ang nasa bansa ngayon, pero patuloy daw ang pagbabantay nila para hindi makapasok ang mas malubhang variant ng sakit. Nakatutok si Chino Gaston. Isang residente mula Maco, Davao de Oro ang pinakahuling na-detect na kaso ng monkeypox, ang nakahahawang sakit na nagdudulot ng marami at malalaking butlig sa katawan. Nakarecover na raw ang pasyente pero 2 pang tao na pinagsususpetsya ang may Mpox ang binabantayan ngayon sa Maco at karatig na bayan ng Nabunturan. Sa Iloilo Province, isa pang pasyente ng Mpox ang idineklarang nakarecover na ng Provincial Health Office. Samantalang sa Iloilo City, 4 na tao ang isinasa ilalim sa isolation at monitoring sa hinalang nahawahan sila ng sakit. Pero paglilinaw ng City Health Office, walang community transmission ng Mpox sa Iloilo City. Sa Bacolod City, tututukan ng LGU, DepEd at iba pang ahensya ng gobyerno ang pagbabantay sa mga hotel, spa, palengke at transport terminals para mapigilan ang anumang outbreak ng Mpox. Hinikayat din nila ang mga taga Bacolod na agad magpa-check up oras na may makitang sintomas ng sakit gaya ng mga rashes, lagnat, pananakit ng katawan at pamamaga ng lymph nodes. Sunod-sunod man ang mga na-detect na kaso ng Mpox sa bansa, hindi pa raw dapat mangamba ang mga Pilipino ayon sa Department of Health.
Mild variant lang daw kasi o ang Mpox Clade 2 ang mga kasong nakikita dito. Gayunpaman, patuloy ang pagbabantay at pag-iingat na hindi makapasok ang mas malubhang Mpox Clade 1B variant sa bansa. All of them are Mpox Clade 2. Wala pa kaming nakitang Mpox Clade 1B sa Pilipinas. Yung 2, ano yun, very mild, self-limiting, at saka ang transmission niya, skin-to-skin contact. So very important mag-isolate. May mga cases tayong ni-report na matay, pero hindi sila namatay from the Mpox. Namatay sila from advanced HIV. Walang gamot sa Mpox sa ngayon at isolation, tamang pag-aalaga lang at pahinga sa loob ng 2 hanggang 4 na linggo ang treatment para sa sakit. Para sa GMA Integrated News, Chino Gaston nakatutok, 24 oras. Pumanaw sa edad na 50 si TGIS star Roderick Red Sternberg. Nakatutok si Aubrey Carampel. Nakilala bilang ang babyface na kalog na si Kiko sa iconic 90s youth series na TGIS, si Red Sternberg. Matagal na niyang iniwan ng showbiz at mahigit 10 taon na siyang naninirahan sa Amerika kasama ang pamilya. Sa interview ng Tunay na Buhay noong 2021, ikinuwento ni Red kung ano ang nagtulak sa kanya na iwan ng showbiz. It was a combination ng burnt out, 3 TV shows, magawa ka ng 2 pelikula, everyday trabaho. Ako yung tipong I never had a driver, wala akong PA, lahat ako. I just felt na it was time to move on. Kanina, malungkot na ibinalita ng kanyang misis na si Sandy Sternberg na pumanaw na ang dating aktor nitong May 27. Hindi na idinitalye ni Sandy Sternberg ang dahilan ng pagpanaw ng mister. Pero inilahad niya sa isang Facebook post ang hirap at sakit na pinagdadaanan, lalo't magdiriwang sana ng kanyang 51st birthday ngayong araw si Red. Pero para sa kanyang naulilang pamilya, siya raw ang kanilang daddy o dada. Humihiling ng panalangin at privacy ang pamilya ni Red ngayong panahon ng kanilang pagluluksa. Nag-post din si Direk Mark Reyes ng tribute para kay Red. Nagluluksa raw ang buong TGIS barkada sa kanyang pagpanaw. Nag-post din sa kanilang social media pages ng mensahe ng pakikiramay ang TGIS co-stars niyang sina Angelo De Leon at Michael Flores. Do you ever regret having left the industry? No. Do I miss it? Yeah. Do I still want to do it in the future? Maybe. The acting itself. No ang aral ng tunay na buhay ni Red Sternberg. You make your own destiny. Para sa GMA Integrated News, Aubrey Carampel, nakatutok 24 oras. Mabilis na chikan tayo para updated sa showbiz happenings. Nanalong TV Station of the Year ang GMA Network sa 6th VP Choice Awards. Headliner of the Year si Marian Rivera para sa Entertainment Movie category. At nakuha ni ex-PBB housemate Michael Sager ang Daytime TV Actor of the Year. Daytime TV Actress of the Year naman si Kylene Alcantara. At si Sparkle artist Cocoy De Santos ang Supporting Movie Actor of the Year. Breakthrough Star of the Year si Annalyn Bado ng Bubble Gang. For sure, nakilig overload ang grand finals ng Sing Kilig sa All Out Sundays this weekend. Are you Team Don and Lime ba? Mac Jim and Nami? Or Nathan and Calista? Sino kaya sa tatlong duo ang magwawagi? Yan ang aabangan natin. And that ends our week-long chikahan. Ako po si Ia Arellano. Happy weekend, mga kapuso! Miss Mel, Miss Vicky, Emil. Thank you, Ia. Salamat, Iya. Happy weekend, Iya. At yan ang mga balita ngayong Biyernes. Ako po si Mel Tiangco. Ako naman po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.